mula kay Brent Gonzales. Ang sabi niya po ay, ano po ba ang biyaya na nagligtas, Brother Gomer? So, lagi nga naman natin na babanggit yung biyaya. So, baka meron pong ilan sa atin na hindi alam. Ano ba talaga itong biyaya na ito? So, sige, Brother Gomer. Well, alam po naman natin mga kapatid, kahit na siguro, sabi nga natin, kahit wag na natin gamitan pa ng talata, alam po natin na yung biyaya ng Diyos ay ito yung nung kanyang ibigay yung kanyang bugtong na anak. Ano? Ito ang ating Panginoong Hesukristo na namatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang sabi doon sa isang talata ng Tito 2, ang sabi sa talatang 11 ay ganito yung ating mababasa. Tito 2:11. Sabi niya diyan, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos, no? Na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So, ang ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos na yan, ayan yung nagdala ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, Brother Johnson. Kasi nga, yun ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao maligtas no? So, yan po yung biyaya. Wala pong iba, mga kapatid. At yan ang dapat nating sampalatayanan. Ang sabi doon sa Efeso 2. Ang talata ay 8, Brother Johnson. Lang po natin itong Roma. Siguro unahin natin yung 16 talatang 20 ng Roma. Ang sabi po dyan, si Satanas ay dodorogin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. So, ibig sabihin, pag sinabing biyaya ng Panginoon, ay ito yung kaligtasan na binagkaloob ng ating Panginoon sa mga banal. So, ibig sabihin, ito po siya mismo, no? At kung babasahin natin yung verse 24 hanggang 26, dyan din sa chapter yan. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat, siya nawa. So, pag sinabing ang biyaya ng ating Panginoon, ay ito yung ini-offer niya na libre na kaligtasan. At ang kaligtasan na yan ay hindi ito separate sa ating Panginoon kasi siya mismo ang ating kaligtasan. Verse 25, at ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, 26, datapat na hayag na ngayon at sa pamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa panampalataya. So, kanina binasa ni Brother Gomer yung sa Tito, no, na pati yung sa mga tao sa Old Testament nakasumpong ng biyaya. Pero bakit doon sa 25 ay biyaya na tago ng walang hanggan? Kasi ibig sabihin, hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoon sa Old Testament, ganun pa man ay naroon na po yung kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan din po niya. At yung salitang nahayag ngayon ay ito na po yung sinasabi ng Apostol Pablo, yung pagkakatawang tao mismo ng ating Panginoon. Ayan yon, Brother Gomer. At isa pang talata sa unang Tesalonicas 5:28, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawa. Ayan, Brother Gomer, kung meron kang gustong idagdag pa dyan. Sahin po natin, Tito 3. Umpisa natin siguro sa 3. Sabi dito, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nagkakapuutan. Verse 4, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. So ito yung biyaya ng Diyos na nagliligtas sa mga tao, Brother Johnson. At siguro, pinakasikat na talata nga dyan ay yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Brother Johnson. Okay.